So naghahanap ka ba ng multi-FX pedal na pwede na sa electric guitar, pwede na rin sa bass guitar? So marerecommend ako sa itong si MK20. Ito nga pala si MK20 na kapatid ni MK300. Bakit ko nasabing kapatid? Kasi unang-una pagdating sa price medyo may kamahalan talaga si MK300 pero kalidad na rin naman. So kung naghahanap ka ng medyo budget, tsaka pero maganda na rin at marami na ring tone or effects, go ka na rito sa MK20. So ngayon na-explore natin itong MK20 na galing sa M-Babe. Pagdating kasi sa mga kalidad na multi-FX pedal, si M-Babe talaga yung mga pagkakatiwalaan talaga. Kahit sinong tanong nyo dyan, M-Babe ang isa sa mga nangunguna sa mga gandang multi-FX pedal. Isa rin siya sa mga bumuo ng mga Tank G, Black Box, Q-Babe, diba? So marerecommend ako talaga sa inyo tong bago nilang MK20. So dito muna tayo sa pinaka-appearance niya. Ito nga pala yung MK20 no, na multi-FX pedal. So yung quality na ito, as you can see, ito okay naman siya. And matigas siya actually. And ayan. So ang kinagandahan din kasi dito, meron siyang pedal na dito for wah effects and for volume na rin. So di ba ganoon na siya ka lupet. And then so dito pala sa pinaka-input niya, marami kayong makikita diyan saksakan. So meron tayong input, ito yung MIDI, and sa headphone and sa mono, and then sa right output. And then ito naman yung sa USB for interface para makonect nyo sa mga cellphone nyo or sa mga laptop nyo. And then ito na yung pinaka mismong power on or power button. Ito naman yung pinakaharap niya na binubuo ng tatlong buttons dito sa baba, which is yung A, B, and C. So ito rin yung kumukontrol sa paglipat-lipat natin ng mga FX. So meron tayo ditong 12 buttons as you can see. And then, binubuo na rin to ng 10 modules, which is itong FX, noise gate, distortion, amp, cab, EQ, modulation, delay, reverb, tsaka sa drum. Ganun na ka-upgraded si MK20 compare sa mga black box or sa mga Tank G. And then, meron na rin siya dito ang pinaka-monitor para mas madali nating makita kung ano yung mga pipindutin nating FX. So, dito muna tayo sa pinaka-home button niya. So, as you can see, pag pinindot natin yung home button, ganito yung lalabas. And then, kapag hinold nyo siya, bubukas yung Bluetooth o kaya mag-o-off. So, ayun yung pinaka-first button natin. And so, dito naman sa FX, dito naman naglalaman yung mga wah effects, boost, A-boost, E-boost, ganon. So, marami pa yan. You can check it into manual. So, ito naman yung sa noise gate. Meron tayong AI gate, soft gate, hard gate, and marami pang iba. And so ito naman yung distortion natin na naglalaman ng 40 distortion. And dito naman sa amp, naglalaman siya ng halos 120 amps. So sobrang dami ka ng pamimilian and option dito kung magtitimpla ka ng mga tones. Ganon din dito sa may cab natin na naglalaman ng halos 100 cab. So ayan, 'di ba? Marami ka na ring option para makapagbuo ng magandang tone mo rito. So hindi ka nakukulangin dito, para ka na ring naka MK300. Ito naman yung EQ, meron tayo ditong guitar EQ6, bass EQ7, and normal EQ10. So dito naman sa modulation, marami tayo diyan. Iba't iba rin, chorus, tri-chorus, flanger, tremolo, iba't iba pa. Then dito tayo sa delay, meron tayong clean, modern, echo, analog, yung mga duck type, ayan, mga ganyan. So bagay na bagay ito lalo na kapag ikaw ay nasa worship team or bubuo ka na ng mga songs na talagang kailangan ng delay. Dito naman sa reverb, marami ring reverb dito. Meron tayong room, hall, plate, spring, ayan, mga shimmer, cloud, diba? Sobrang dami, kaya mas madali ka na makakapagtimplaan, makabuo ng gusto mong tone. Dito pa lang swak ka na talaga. Pag hinold mo yung drum, ganito yung lalabas, and marami ka na rin pamimilian dyan at iba't ibang BPM, pwede mo rin palitan. And then meron tayong blues, pop, reggae, yan. Marami ka nang pamimilian at kahit wala ka ng backing track, meron na siyang sarili na pagpapraktisan or beat para madali mong masundan yung mga tutugtugin mo. So 'di ba, sobrang upgraded na talaga itong si MK20 natin. Ito naman yung set, yung pinakadulo kung gusto mo mag-set ng mga preset 1, preset 2, yan. So mas madali ka na makakapag-saayos o makakapag-organize. So ang tanong, paano naman magsisave ng mga preset? As you can see, kapag nakapag-edit ka na kunyari ng FX, noise gate, amp, kapag naka-edit ka ng mga ganon, pipindutin mo na lang tong para natin ng hold. After mong ma-hold, as you can see, lalabas yan. Ang maganda pa sa kanya, pwede mo lagyan ng mga pangalan or number kung saan mo ilalagay or i-swap. So pwede talaga to sa MK20. And then ganito pala kinokontrol yung pinaka nav natin. So meron tayo ditong para nav, so para makontrol natin yung pinaka menu. So makakapamili tayo kung anong effects natin. And then kapag pinindot naman natin tong first nav na maliit, dito sa unang cab makokontrol natin yung tatlong menu, which is itong gain, level, bass, or depende sa module na pinuntahan mo. So makokontrol natin yun dito sa first knob, second knob, and third knob. So mas madali mo nang ma-edit and mas madali mo nang makokontrol.
And ito pa maganda sa kanya, pwede kang gumamit ng cellphone para makontrol mo yung pinaka multi-effects pedal natin. So dito meron silang pinaka application, you can download it or scan it. So pwede mo siya ma-download, and then nasa manual naman yun, and then makokontrol mo na yung pinaka multi-effects pedal, and doon pwede ka na makapagtimpla ron ng mas madali at hindi ka na magpipindot-pindot dito sa pinaka pedal natin. So ang laking tulong nun, lalo na sa ating mga digital boys, no. So dito naman tayo sa baba, paano natin ma-open yung tuner tsaka yung looper. So dito muna tayo sa pinaka tuner natin. So hold lang natin tong A and B. Kapag hinold natin yan, lalabas na yung pinaka tuner natin. So mas madali na natin maitutono yung mga electric guitar o bass guitar natin. So dito naman sa looper, hold mo lang din yung B and C. Kapag na-hold mo, lalabas na yung pinaka looper, and pwede ka na makapagbuo ng songs mo ng up to 20 seconds. So meron na nga rin pala tong 75 preset na libre, and pwede ka makapag-edit dito ng 150 preset. So makapag-save ka ng 150 preset dito, so hindi ka na kukulangin sa mga songs na aaralin mo o bubuuin mo. Dahil dito sobrang dami, pwede ka na makapag-save ng kahit ilan pa. About naman sa battery nito, tatagal pala to ng 8 to 10 hours, no, depende sa inyong paggamit ng ating pedal. And then naka type C port na rin to, so pwede mo na itong i-charge and fast charging na rin to. So hindi ka na mag-aalala kung basta-basta malobat, or pwede mo naman siyang isaksak na lang habang natugtog ka. So ayun na lang muna siguro, sana nasabi ko naman na lahat, and kapag may kulang or may maliman ako, paki-correct na lang po ako. And then ganito pala siya kalaki, so you can see pag ikukumpara mo siya sa ulo ko, ganito siya kalaki. So pwede ka na makabuo rin siguro ng mga pedal board gamit to, kasi malaking tulong na rin to, lalo na kapag bubuo ka talaga. Ayan. So ayan, nalagay ko na lang dyan sa yellow basket kung interesado kayo rito. Lalo na ngayon, 11/11 sale. So habol kayo guys, baka makabili pa kayo ng ganito na mas mura pa. So ayan, check out na guys, lalagay ko na lang dyan sa baba.